Yan, magandang gabi po. Palakpakan natin ang Diyos. Sabi mo, ikiyan ko ang aking pamili. Kukwentuhan ko na lang kayo. Yun naman ang naalaala niyo. Tayo mga Katoliko, naalaala yung Diyos. Pamili, yung kwento. Totoo po itong nangyari. Around 7 years ago, nag-celebrate po ako ng sa Tacloban. I think that was July. Nung maglalanda ang ganda-ganda ng kwentuhan namin ng pare nito, si Father Roland Tuasa. Gusto niyang ma-witness ang miracles. Sabi, totoo ba itong miracle na ito? Totoo ba ito si Father Suarez? So, to make the story short, sumama sa akin. Ito pong pare nito napakadaldal. Mas madaldal pa sa akin. Kinuwentuhan ako ng kinuwentuhan hanggang sa nung bumaba na kami, hindi ko alam kung binalik pala kami from Tacloban. Binalik kami dito sa Manila. Sabi ko, paano na ang mga naka-attend ng misa? Eh di, sabi na, wala tayong magagawa. Act of God. Binalik kami. Dahil hindi makaland ang aeroplano. So the following day, nakabalik po kami sa Tacloban. Punong-puno ang simbahan. First time ko pong na-witness ang lahat ng nasa wheelchair naglakad. First time ever in history. Alam niyo, sabi ko, bakit kaya naglakad itong mga nasa wheelchair lahat? Sabi ko sa akin, Father, 16 hours kaming naghintay. Sa inip namin nakaupo, lumakad na kami. Iyon po ay hindi joke. It is true. So sa mga naghintay ng matagal, sana bumalik na kayo. Yun ang aking panalangin sa Diyos. Alam mo, sa paghihintay, dinitest tayo. From the very beginning of time, there's already in the mind of God na magpapadala ng Messiah. Thousands and thousands of years. Kaya nagpadala ng mga propeta. Kaya nung dumating si Jesus, hindi na siya makilala. Ito na nga si Jesus. Kaya tinanong ni Jesus sa mga disipulo kasama niya, sino nga ba ako? Sabi nila, ang sabi nila, ikaw ay si Elijah. Ang sabi nila, ikaw ay si John the Baptist. Ang sabi nila, ikaw ay si Jeremiah, isang propeta. Pero sabi kay Peter, ikaw naman Pedro, you are the Messiah, the Son of God. Mga kapatid, sa mga naghihintay, nakikilala hindi lamang ang ating sarili kung hindi ang Diyos. At sa mga makakakilala sa Diyos, magkakaroon na kayo ng tinatawag na access sa God's power. At ang magkakaroon ng access sa God's power, mga kapatid, makakaramdam ng tinatawag na kaligayahan, kapayapaan, at pagmamahal galing sa ating Panginoon. Amen. Tingnan mo, nakakalaman pa kayo, nakakangiti. Nung po ako'y dumating, ang sabi ko doon sa naghihintay, kumusta ang mga tao? Nahihiya ako. Ang sabi sa akin, paano okay pa naman sila? That is faith. Alam nyo, kung may ibinigay ang Diyos na regalo na napakaganda sa ating mga Pilipino, sa gitna ng ating mga kahinaan, tayo pong Pilipino, maraming kahinaan, maraming sinungaling, maraming magnanakaw, maraming mangungupit, stealers, liars, cheaters. Temptation sa atin ang magsinungaling. Pero sa gitna ng lahat ng yan, may ibinigay na kaisa-isahan, which is the most important, the gift of faith. May pananampalataya tayo. So, let us magnify it. Kaya nga sabi ko, tayo mga kapatid, ay laging nadalo ng misa sa gitna ng kapalpakan.
sa gitna ng kahinaan. So it's carry over. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kadarating ko lang galing Milan. Kung ako sa Milan, meron po akong group doon. Ang group ko doon ay Lay. Ito po ay isang grupo dati ng mga charismatic. Ay, ang charismatic sa ibang bansa, lagi naghahati-hati, kagulo. Yung bang mag-prayer group, ayaw sa prayer group, natatayo na naman ang isang prayer group. Kaming story yun, yung isang prayer group, naging 10 prayer group. Ano ba naman kayo? Sabi ko sa kanila, Father, tulungan mo naman kami. Sabi ko, tutulungan ko kayo, pero may ipapagawa lang ako sa inyo para walang kulong. Ano yun, Father? Kayo lang ay magdasal. Anong dadasalin mo? Mag-rosaryo. Kasi karamihan sa mga prayer group, yung mga prayer leader, ay nabigyan ng langgit na magsalita. Lahat gusto na magsalita. At pag nagsalita, ayaw nang ibigay ang microphone sa iba. Ay yung iba naman naiinis, lagi na lang may mga alis. Okay. After 10 years, yung prayer group na ito, ang pinakamalaking prayer group sa buong Milan. Itong prayer group na ito ay prayer group na naiimbita ng Papa na makipagdasal sa kanila. Itong prayer group na ito, ang inihaasay ngayon na mag-lead ng rosary buwan-buwan sa isang malaking pilgrim site sa Europa. Alam mo kanya lang naging sikreto? Magdasal lang. Huwag na makipagkwentuhan matapos magdasal. Kasi minsan, ang nagkukwentuhan matapos magdasal kung saan nakakarating, away-away, chismis ang dating. Kaya po kayo, pagkatapos ng pagkagaling ng misa, diretso na sa bahayan. Natanggap mo na ang pagpapagaling, hindi ka kaalat ang inyong cancer, mawawala na ang inyong high blood, ang inyong cholesterol, at kung ano pa. Dahil sa paghihintay nyo dito, nagdasal sa sasakyan. Panginoon, pagalingan nyo po sila. Kung ano mga cancer, ini-imagine nyo na yung mga mukha. Kung anong klase ng meron kayo. Amen. Tapos sa isang buong yun, hindi naman nawawala ang asunod at problema. Eh, ito na. Ginamit na raw nilang lahat ang mga pare, madre na kausapin itong isang ito kasi nga, pasaway. Pero sabi nila, si Father Suarez, kung dumating dito, once a year man lamang, bibigyan ba natin ng problema? Ay marami ng problema ang pare yun. Habang sila nag-meeting, sabi ko, ako naman nagsasalita. Kinuha ko ang mic, ako nagsalita. Nung po ako nagsasalita, hindi ko alam ang sinabi ko. Sabi ko, ang Panginoon kung gumalaw, ganito. In an instant, wala yan. Ganyan gumalaw ang Diyos. Kung gumalaw ang Diyos in an instant, yung cancer, yung hinanakit, yung sama ng loob, yung buong milagro, yung high blood, yung diabetes, yung takot, yung galit. Ano po ako nagsalita? Sabi ko, okay, akapan tayo, akapan. Paano nag-akapan? Sabi ko, nag-iyakan. Sabi ko, akapan lang, bakit kami nag-iyakan? Alam niyo, nagparito ngayon ang mga taga-Milan at alam mo nang sabi, Father, yung pinoproblema namin ng mahigit na 3 taon, parang pinahid na uling. Nagbago bigla-bigla. Wala ka namang sinabi. Wala kang ginawa. Ang sabi mo lang, let us enjoy life, let us forgive, let us live the life to the full. May nagbigay po sa akin ng bag. Ang ganda-ganda bag. Alam mo ano nagsulat sa bag? Kaya ako tinanggap. One life, live it well. Beautiful. Isa lang ang ating buhay. Isa buhay natin ng tama. Isa lang ang ating ng buhay, isa buhay natin ito ng masaya. Isa lamang ang ating buhay, huwag lang natin sayangin. Alam niyo si Peter, hindi na sayang ang kanyang buhay. Matapos sinabi sa kanya ni Jesus, you are Peter, son Simon, you are Peter. And upon this rock, I will build my church. And the gates of Nerobol will not prevail over it.
Meaning, sa mga may pananampalataya, hindi mananalo ang demonyo. Sa mga may pananampalataya, kumapit lang tayo, kakaya natin ito, huwag kayong bibigay. Sa mga may sakit, kayo'y gagaling. Sa mga naghihirap, maraming utang, kayo'y makakabayan. Salamat sa Diyos. Yung mga unang pumalakpak, yun ang maraming utang. No, that is so true. Yun po ang pananampalataya. Pananampalataya is believing on something that sometimes so hard to believe it's going to happen. But everything is possible for God. Lahat po ngayon ay posible na dahil kay Jesus. Walang imposible kahit ano pa man yan. Kasi wala. Kaya kung may anong paghihirap, sinabi sa inyo ng doktor, naku, wala nang pag-asa ngayon sakit. Sabi mo, hindi ka naman Diyos. Totoo. Kagagaling ko lang po sa General Santos. May isang lalaki umakap sa akin at ang sabi, Father, inakap mo ako noong minsan pumunta ako ng Manila sa Healing Mass mo. Wala nang pag-asa ang buhay ko kasi there's cancer all over my body. Hindi ako pwedeng mag-chemo dahil allergic ako sa chemo. Hindi ako pwedeng i-treat kahit ano dahil hindi nagre-react ang katawan ko. Ang pinanghawakan ko ay ang sinabi mo na magaling na ako. Umawak tayo sa mga salitang magpapalakas sa atin dahil ang salitang yan ang magbibigay buhay. Kahit gaano kaiksi at kahaba ng buhay, but we live it well. Everything is just the same. It's not the quantity of life, it's the quality of life. So mula ngayon mga kapatid, sana maisabuhay natin ang tama ang buhay. We only have one life. Please live it well. Like what happened to Peter and Paul. They were able to live their life to the full because of Jesus. Sana mula sa araw na ito, tanongin mo ang Diyos, Diyos, paano mo po maisa sa buhay ng tama ang aking buhay? Madali lang yan, huwag ka nang magaling. Huwag ka nang magtampo. Huwag mong personalin ang mga sinasabi sa iyo ng tao. Bakit? What people say and think about you won't change you. Kahit anong pa ang isipin at sabihin ng kahit sino sa inyo, it will not change you. Why? Yes, it will affect you. But nag-affect kayo. But it won't change you because before God, you are what you are in the eyes of God. No more, no less. Ang ibig ko sabihin, kahit anong ganda sabihin niyo sa akin, it doesn't matter. Kahit anong sama, it doesn't matter. Pero, minsan, tao lang tayo. At sasabihin niyo, paano kung hindi? Paano hindi ako masasaktan? Paano hindi ako masasaktan? Ay kung ano ang sinasabi at ginagawa sa akin. Ako po yung isang atleta. Ako nagpiling maglaro ng tennis. May tinatawag kaming bad balls. Mga outside na malalakas. Yung malalakas na bola karamihan outside. Di iniiwasan. Kasi pag iniwasan mo yung outside point mo, ganun din ang tao. Hindi lahat ng pinapasa at pinatapon sa'yo, sasaluhin mo. You have a choice to catch. So please choose the good balls. Karamihan sa mga good balls, you can return it back perfectly. Maibabalik yan. Yung mga bad balls, yun ang mga outside. Yun ang malalakas. Kaya mga kapatid, huwag kayong paapekto sa sinasabi at iniisip ng iba sa inyo. At huwag ninyo silang personalin. Pag ito'y napakasama, mga kapatid, abnormal ang nagsabi mo. Bakit kayo paapekto sa sinasabi ng iba? Bakit kayo masasaktan? Sa Diyos, sila ang nakakaalam. Kaya ang kasabi-sabihan ni Jesus, please do not judge. Why? Because He's the only one who knows everything. Naging ganito ang ugali natin dahil sa pinagdaanan natin na walang nakakaalam kung hindi ay Diyos. Kaya,
ang pinakamabuti na dapat natin gawin ay lumapit sa Kanya, hawakan siya, and I'm telling you, we will be able to live life to the full. At ang saya ng buhay, ang sarap mabuhay, ito'y magiging masarap kung tayo ay maglilingkod. Kanina, may ipinangaral ako sa aking mga prayer group members. Sabi ko sa kanila, gusto nyo, ang Diyos kasi kung maggantimpala, sobra-sobra. Totoo yan. Pag ang Diyos ay nagbigay, sobra-sobra. May nagtatanong po sa akin, Father, naubusan ka ba ng pera? Sabi ko, hindi. Ang swerte mo. Bakit ako laging nauubusan ng pera? Tandaan niyo to. Dahil hindi pa galing sa Diyos ang pera yan. Paano ito magiging galing sa Diyos? At paano ka bibiyayaan ng Diyos? Para hindi maubos. Ito po ang palatandaan. Pagka ikaw ay karapat-dapat ng pagkatiwalaan. Tayo po sa mundong ibabaw are only stewards. Hindi po natin madadala sa langit at kahit ano. Tayo ay pilgrims, sojourners, manglalakbay. Ang inyong pong disiplinahin ay ito. Huwag niyong isipin ang sarili niyo lamang. Huwag niyong isipin ang kamag-anak niyo lamang. Huwag niyong isipin ang anak niyo lamang. Isipin natin ang nakararami at doon ka makatikim at makalalasap ng tinatawag na gantimpala ng Diyos, siklisik, ludlig at umaapaw. Kaya kayo'y nauubusan. Bakit? Kasi takot kayong mawalan. Takot kayong mawalan, kaya ang iniisip nyo ay para sa inyo lamang. Disiplinahin ninyong isipin ang nakararami. Ngayon po, ipinanganak ang relihiyon natin sa pamamagitan ni Peter at ipinangaral ni Paul. Ang tinatawag na ang simbahan naging malawak at naging laganap. Parte tayo ng isang napakalaking simbahan. Kaya kung gusto nyo magkaroon ng misyon at gusto nyo tumulong dahil sa pagtulong, doon mo mararamdaman ang malalim na kaligayahan. Dahil ang mababaw na kaligayahan ay ang kaligayahang pansarili. Hindi kayo maka-move on. You're always focusing on yourself. That's why your problems is always magnified. Kaya lumalaki ang problema dahil nakatingin ka sa sarili mo. Kaya nga ang advice ko, Panginoon, sa mga taong mahilig tumingin sa salamin, turuan mo silang huwag tumingin lagi sa salamin at tignan ang mukha nila. Sana'y malaman nilang ito'y nakaka-depress. Nakaka-depress po ang tumingin sa mukha mo. Lalo na kung ang katabi ng salamin ay picture mo nung ikay graduate ng high school. Ay pag hindi ka nagalit ewan ko, ano ba naman nangyari sa mukha ko? Ay hindi pa naman usong-uso yung salamin malalaki. Buong katawan ay kita. Please, 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 don't just focus on yourself. And I'm telling you, your life will never be the same. Sasabihin niyo, ganun lang pala ang hindi mong problema, ang hindi tingnan ang sarili at tumingin sa iba para malaman mo mas pinagpala ka. Kasi pag ang tinignan mo yung sarili mo, nakakaawa ka. Diba, sister? Pasensya na ikaw na to. God is good, so tumayo tayo. Hingi tayo ng tulong sa Diyos. Lord, tulungan mo po kami na aming mga problema. Pero dyan tayo ngayong orasyon ng pirata. So for our prayers and our response, Lord, hear our prayer.
Ulitin natin, loving God, bless and protect the Philippines. Loving God, bless and protect the Philippines. Jesus said, "If I, the Master Angel, have washed your feet, you ought to wash another's feet." Pope Francis said, "Politics is one of the highest forms of charity. Bless our leaders with true love for the poor and godly humility." Loving God, bless and protect the Philippines. St. Paul taught us that love does not rejoice in wrongdoing, but rejoices in truth. Pope Benedict XVI said, "Without truth, love can become an empty shell." Bless our leaders with passion for truth that liberates and integrity that inspires. Loving God, bless and protect the Philippines. Jesus said, "As I have loved you, so you also should love one another. This is how all will know that you are my disciples, if you have loved one another." Pope Francis taught us that the lack of brotherhood is the root cause of poverty. Bless our leaders with sincere generosity and courageous simplicity of lifestyle. Loving God, bless and protect the Philippines. Jesus said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and the great ones make their authority over them fair. But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you shall be your servant." Pope Francis said, "A life of entitlement is the breeding ground of social corruption. Bless our leaders with the spirit of heroic sacrifice and unyielding fortitude." Loving God, bless and protect the Philippines. Jesus said, "I came so that they might have life and have it more abundantly." St. John Paul II said, "Every person is called to share in the very life of God." Bless our leaders with true reverence for human life and unyielding opposition to the culture of death. Loving God, bless and protect the Philippines. Sa lahat tayo may personal na intensyon. Kumikit tayo. Lalo na sa mga sakit ninyo at ng mga mahalong sa buhay. Pagdasal natin in a special way sa President-elect Duterte. Gagamitin ng Diyos para sa kabubuti ng ating bansa. At hilingin natin ang tulong ng mahal na Birheng Maria as we sing, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Let us pray. Loving God, look with favor on those who rule with authority over us. Through your loving hands, may prosperity and progress be achieved. May peace and harmony be assured. Freedom and justice be preserved. And may this nation be healed and protected from harm through Christ our Lord. Galing po ako ng Lord's 2 weeks ago. And ipinagdasal ko po doon lahat ng may sakit na na-attend sa Mass ko ito. Yun po ang power ng prayers. And I know through the intercession of the Blessed Virgin Mary, marami po siyang pinapagaling. And doon ko po nakita na karamihan sa mga may sakit, walang magawa kung hindi umiiyak. No? Tears
that flows on your cheeks is also a prayer pala that goes to the heart of Jesus. Tandaan niyo yan. Yung luha na dumadaloy sa inyong mga mata ay panalangin na dumidirekta sa puso ni Jesus. It's too powerful when I thought about it. So, I'm not saying keep on crying, but I'm saying when you cry, that's a sign of hope that you have faith in God while you're asking for His help through the intercession of the Blessed Virgin Mary. Kaya pala, ang tunay na umiiyak na nararamdaman ng Diyos, pagkatapos umiyak, gumagaan ang pakiramdam. I'm not encouraging you to cry, but what I'm saying, I'm affirming that gesture of tears. Dahil minsan, hindi naman natin ito makontrol. But God, in His mysterious way, gave us tears. At yung duha na yan pala, ay pwedeng panalangin din. I never thought of it. So, kanina nung may mga lumalapit sa akin for communion, I saw their eyes. Parang maraming luhang gustong lumabas. Mga matang nangungusap. Nagsasabing, pagalingin mo ko, Father. I want you to know that God recognizes it. Yung taga-Milan kanina, nagbigay ng testimony. Siya po ay taga-roon sa amin. Ang sabi niya, napakahirap maniwala sa isang pare na kakilala mo ng bata. Pero ginamit po ako ng Diyos 10 years ago sa Milan. May isang mag-asawa na lumapit sa akin. Ang sabi ko po doon sa lalaki, Wilson, takasan mo ang loob mo na madala mo ang asawa mo sa mental hospital. Pag hindi mo ginawa yan, sa lalong madaling panahon, puputulan ka ng ulo, pati ang anak mo. Tumingin ganyan siya sa akin. Pero the message to me was so strong, so sinabi ko sa mga kapatid, pwede ba palakasin niyo ang loob ni Wilson na masamahan ng asawa na madala sa mental ang kanyang asawang babae? Or else puputulan niya ng ulo ang kanyang asawa at anak. Hindi po sila nakinig. Within a week, pinatawag po ako ng pulis kung paano ko nalaman ang nangyayari. Ang sabi niya, doon siya naniwala na ang Diyos pwedeng gumawa ng konkretong pamamaraan para tayo iligtas. Ang minsan, ang aking sinasabi, ako po yung instrumento lang ng Diyos, ay gagamitin para kayo isalba at pagalingin. Kung ako po'y magsalita para sa lahat, pero minsan, ang dating nito ay very personal. Yun po ang mensahe ng Diyos para sa inyo. Ganyan po kabuti ang Diyos. So huwag kayong manghina, umakit tayo sa Diyos at tayo ay pagpapalain. Amen. Maraming salamat po. Nagpapasalamat ako kayo. Gumaling na po kamay ko si Carmen Fernandez. Yan, pinagaling po sa kanyang sakit sa kamay. Ngayon din po ay instant healing na pinagaling si Sister Carmen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
si Maria Ruena Brisha. Kanina po masakit yung lupod ko. Nung hinawakan po ni Father, hindi po siya masakit. Kanina po parang mababa yung lupod ko. Thank you po, Father. Thank you po, God. Thank you po, Lord. Yan, no? So kung meron din ba kayo na nasa Kung nahirapan natin maglakad, ngayon nakakuha ng Glenn Perez po. Glenn Perez. Glenn Perez, nahirapan po maglakad, no? Yan, so sige po, lakad po. Sige po, lakad po. Ako po si Johnson David Roque. This past few weeks po, minsan po, halos lagi na po sumasakit ng kanilang tuwan ko po. Tapos nung pinaload na po ako ni Father, wala na po ako masyadong kanilagay sa load ko. Mapasalamat po ako sa mga. Sa Panginoon po, mapasalamat po ako. Ako po si Francis Phillips Gordon. Yung katawan ko po minsan sumasakit po siya pagka naglalakad po ako. Ngayon, gumaling na po ako nung pinaload po ako ni Father. Papasalamat po ako sa kanya pati sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you po sa gabi nito kasi Mr. John that na Nico, ngayon po gumaling po. Wala na po yung sakit. Salamat po sa Panginoon. Si Lee Sanchez po. Thank you po. Ako po si Venus. Binili, pagkabili ako ngayon, okay na po. Salamat po. Ayan, hanggang sa pakiramdam. Ayan, no? Ako si Aquiles Pante. 2007, nagkaroon ako ng heart attack. Flatline. Na-revive ako. Pinigyan ako ng angioplasty. Tatlong stents. The following year, another angioplasty, dalawang stents. So, 4 na stents, 5 stents sa akin. 3 years ago, nagkasabay kami sa flight ni Father Suarez. So, binless ko ang aking dibdib, 37,000 feet sa taas. Naswerte namin. Hanggang ngayon naman, buhay pa. Papasalamat lang sa Diyos, kay Father Suarez. Amen. No, palapakan natin ang ating Diyos na buhay. So, Ay. Magandang gabi po sa lahat. I've been suffering for cervical spondylosis and frozen shoulder for 6 months. I'm under therapy. Nagkaroon po ng development yung paggalaw ko. Kasi pag meron pa pong frozen shoulder, meron pong restrictions ang movement kayong Ang kaso ko po kasi, hindi ko talaga mailan. I cannot even raise my hand. Mayroon pong restriction. So ngayon po, I was able to raise it what is that, 360 degrees or whatever. I'm 180 degrees. And thank you po kay Father Suarez and for being the instrument. And through the intercession of Mother Mary, I know I'm completely, permanently, and totally healed. In Jesus' name. Thank you and good evening po. Amen. Ako po si Maria Isma. Na-meet ko po si Father Suarez way back 2008. Nag-start pa lang po ako mag-high blood noon. Since
Kalalabas ko lang po ng ospital. Gusto ko po talaga siyang mag-meet kasi napapanood ko po siya sa TV. And then, hindi po ako makalakad doon. Pinilig ko siyang ma-meet. And then, nung siya po yung nakita ko, parang sabi ko, parang pakaramdam ko po, siya yung naging instrumento para po gumaling ako. And then, ang dami pong naging nangyari po sa buhay ko na hanggang ngayon po. Kaya po ako nandito kasi gusto ko rin po yung hipag ko ma-experience na rin po yung experience ko na magkaroon din po siya ng kagalingan kasi meron po siyang nararamdaman. Thank you po. Kaya salamat po kay Lord at kay Father Suarez. Yan, salamat. Ako po si Milvin Corvino. Luma po ako nagpapagagamot kay Father Suarez sa Virgin Maria. Siguro po nasa 3 taon ako magpapagamot. Disakit ko sa puso na kahit pa ang doktor nalalutas po at hindi po magagamot, hindi ginagamot. Pagpahil ko po Father Suarez dahil sa pag-palpitation ko sa puso. Kapasalamat po Father Suarez. Gawa po ng bahay ng instrumento. Pinapagyan tuloy ng Panginoon na magbagat ako ng pag-uugali ng mga bishop po, kalas kayo po ng bishop. Yan. Thank you, brother. Ay, sa Banaon, masakit po yung ito, pero wala na po yung sakit. Thank you, Lord. Thank you, Father Suarez. Yan, no? So, tulang yung mga Hindi po, meron po akong matagal ko na po nang dinaramdaman ko sa kanan. Wala po mailabas na result kung ano po ang resulta lagi po noon. So ito po ngayon ang sinabi ko kay Father na talagang parang hirap po yung aking kanan. Parang sobrang opo, talagang wala po. Ang dami ko na po gano'n ko na inom. So ngayon po parang wala na po talaga po. Parang wala na po. Naghihirap na po. Thank you po, Father. salamat din sa Panginoon. Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Glenn Gonzalez. Nais ko lang po i-share yung experience namin mag-asawa way back 2008. Kasi hindi po ako nakakaanak. Tapos, inayo po namin si Father sa Nagdabonas. Tapos, sa dami po ng tao, hinawakan niya yung chan ko, tapos sabi niya sa akin, play in, mabubuntis ka. Tapos, siguro may little doubt pa ako sa isip ko. Kaya after the mass, nilapitan ko ulit siya. So sabi ko sa kanya, papasok ko siya ng sasakyan niya nun, kasama ko yung mother-in-law ko at yung husband ko. Tapos sa dami ng hiniling niya, sabi niya sa akin, natandaan niya ako, sabi niya sa akin, hinawakan kita kanina, di ba? Tapos sabi ko, opo. Kasi hinawakan niya yung chan ko, sabi niya, magpapagpuntis ka, and it's gonna be a boy. Yung sinabi ko niya. Tapos hindi po, after a month, nabuntis po ako, and guess what? Boy nga po siya. Salamat po. Kasi, again, pinapapasalamat ako. Matagal ko nararamdaman yung parang nangyayari ko sa pero ngayon po, magaling na. Yan, no? So, sino pa po